Matapos ang pananahimik, nagsalita na rin at di mapigilang mag-post sa social media ang kilalang doktor na si Doc Gary C. sa kanyang official Facebook account. At ayon pa sa kanyang pahayag, more than 30 years na akong doktor at pag makita ko ang pasyente, more or less masasabi ko kung may something wrong o may health concern na dapat bigyang pansin ito. Sana magpa-executive check-up ang ating mahal na Pangulo. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung pahayag ng isang sikat na doktor, si Dr. Gary C. Pinapanood ko palagi ito, yung kanyang YouTube channel. Magagandang turo niya tungkol sa kalusugan. 2 days ago, meron siyang post. Sabi niya, yung napansin niya yung pagsasalita ng Pangulong Marcos habang may bisita sa Malacanang. Parinig ko mamaya. Sabi niya, I have been a doctor for more than 30 years. And when I see the patient, more or less, I can tell if there is something wrong or there is health concern that should be given attention to. I hope our dear President will have an executive check-up. Iparinig ko mamaya yung pagsasalita ng Pangulo na napansin ni Dr. Gary C. na hinihingal. Sabi pa ni Dr. C, hindi po edited. Sabi niya, ito yung picture. Ayan o, manas ang mukha. Hindi po edited o fake po ito yan. Ito po yung video just today. Hinihingal, manas ang mukha, may skin discoloration, and teary eyes. Bad physical sign. That was March 28. So pakinggan natin ang Pangulo. Pansinin niyo yung paghinga. Has become. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication, and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. And I know that the work that we will do in the time that you have here, brief as it is, in the time that you have here in the Philippines will be extremely productive and very, very important for as we chart our way into the future, considering how complicated geopolitics has become. Okay, ulitin natin ha. Pansin nyo, gumaganon siya. Napansin niya ni Dr. Gary C. Hindi ako doktor ha. Ano lang, in-expound ko lang yung napansin ng doktor. At ito rin, ipinost ng isang, sino bang nag-post nito? Sabi ng nag-post sa Facebook reel na ito, napansin nyo ba, hinihingal si BBM habang nagsasalita at parang kulang sa tulog. Sabi naman nito sa Facebook reel na ito. Ulitin natin. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication, and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. And I know that the work that we will do in the time that you have here, brief as it is, in the time that you have here in the Philippines will be extremely productive and very, very important for as we chart our way into the future, considering how complicated geopolitics has become. So, I don't know kung napansin nyo. Ako, gumaganon nga siya. Hindi ako doktor. I don't know kung ano ang kanyang kondisyon ngayon. Kaya lang, the fact na itong isang magaling na doktor ang nagsabi, sabi niya, hindi po edited o fake photo yan. Ito po yung video just today. Yun, yung napanood nating video. Hinihingal, manas ang mukha, diba? Talagang may skin discoloration and teary eyes. Bad physical signs. Meron pang paalala dito ni Dr. Gary C. na dapat pakinggan natin. Sabi niya, friends, please do not wish ill on others. Let's all have sense of compassion and empathy no matter how bad you perceive a person is. So dito ako bilib kay Dr. C. Ano lang siya, professional lang. I-share lang niya kung ano ang
napansin niya sa Pangulo, nagsuggest siya na dapat magkaroon siya ng executive check-up. Ng mga comments dito. Gilda Dapnisan, sabi ni Gilda, yes po Dok, mukhang pagod na pagod siya Dok, sobrang sipag kasi Dok, sa lahat ng presidente siya yung pinakamasipag. Wala pong tatalo, makinig muna kayo ha, wala pong tatalo sa kasipagan niya, kaya siya nagkaganyan kasi nahihirapan siya at malaki ang problema niya kung papaano utuin ang taong bayan at papaano pabagsakin ang mga Duterte. Kawawa naman siya, Dok, parang katawan niya na ang bumabagsak. Ito, binabasa ko ang mga comments kay Doc Gary C. Na Ed Jamili Fernandez, naagnas na yung mukha, parang matanda pa kay Tatay Digong. Anods Banate, stress na yan, ginulo ang Pilipinas. Ivona Carcedo Mausisa, possibly kidney issues, I guess. Same look with my mom with CKD, kidney disease, chronic kidney disease. Elena Orerapse, BBM nyo pagod na pagod na. Abet Cabales, ang puso at isipan ni BBM puno ng inggit, stress na walang peace of mind. Sana time will come ba na ma-realize niya at magdasal, surrender himself to God. Pag-usapan natin ngayon ang post ng isang sikat na doktor, si Dr. Gary C. Gabay sa Kalusugan, ang kanyang Facebook page. Ako palagi kong pinapanood ito, yung kanyang YouTube channel, very informative, madaling maintindihan ang kanyang paliwanag. Kaparehas siya ni Doc William. Ito, may nakakabahala nga post ni Dr. Gary C. tungkol sa kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. Hindi nakikisawsaw sa politika ito, medical doctor eh. Kaya lang, may napansin siya sa itsura ng Pangulo. So, basahin ko ang kanyang post. I have been a doctor for more than 30 years, and when I see the patient, more or less, I can tell if there is something wrong or there is health concern that should be given attention to. I hope our dear President will have an executive check-up. So, pinos ni Dr. C, yan po ang itsura ng Pangulo. That was yesterday, March 28. Yeah. So, reading on the comments, sabi ni Dr. C, hindi po edited or fake photo yan. Ito po yung video just today, kahapon. Hinihingal, manas ang mukha, may skin discoloration and teary eyes. March 28, 2025. So, balik natin ang... hindi ko na. Yan na lang. Yan o. Doktor siya eh. 30 years. Ako naman, more on agriculture ako. Pag nakita ko ang isang tanim, itsura pa lang, alam ko na kung anong kalagayan ng tanim. Saging ba yan? Prutas ba yan? Bakit ganitong tanim nyo? Maputla ang color. Kulang sa abono. Nag-abono ba kayo? Yan.